Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala na ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong paglingap ay di nagkukulang sa iyong pagsubaybay sa tanan. Inunuluhog naming iyong pawiin ang tanang makapipinsala sa amin at iyon nawang panatilihin ang pakikinabangan naming walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus na hahatol sa mga buhay at mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Napapanahon man o hindi, hikayatin mo, pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahong hindi na nila pakikinggan ang wastong aral. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Mangangalap sila ng mga gurong walang ituturo, kundi ang mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Ibabaling nila sa mga alamat ang kanilang pansin at hindi na nila pakikinggan ang katotohanan. Kaya maging mapagpigil ka sa lahat ng oras. Pagtiisan mo ang mga kahirapang dumarating sa iyo. Gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng mabuting balita. Tukdin mo ang iyong mga tungkulin bilang tagapaglingkod ng Diyos. Ako'y iaalay na. Dumating na ang oras ng pagpanaw ko sa buhay na ito.
Puspusan akong lumaban sa paligsahan. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Kakamtang ko na ang korona ng pagtatagumpay. At sa araw na yaon, ang Panginoon ang siyang makatarungang hukom, ang magpuputong sa akin ng korona. Hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng nananabik sa muli niyang pagparito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Tunay akong nagpupuri buong araw. Akin ngayong ihahayag ang taglay mong karangalan. Ngayon ako'y matanda na, wag mo akong pababayaan. Katawang ko'y mahina na, kaya ako'y wag iiwan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ako naman samantala ay patuloy na aasa. Patuloy na pupurihin ka tuwina. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong ihahayag ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw, Panginoon, ay malakas at dakila. Taglay mong katangi ay ihahayag ko sa madla. Sa pulpa, sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan. Hanggang ngayon, sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Tutugtugin ko ang alpat, pupurihin kitang tunay. Pupurihin kita, O Diyos, dahil sa iyong katapatan. Mga imno ng papuri sa alpa ko'y tutugtugin. Iuukol ko ang tugtog sa iyo, banal na Israel. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang pagtuturo, "Mag-ingat kayo sa mga iskriba na mahilig maglalakad ng may mahabang kasuotan at natutuwang pagpugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila'y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga piging. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalay ang pagdarasal ng mahaba. Lalo pang bibigat ang parusa sa kanila." Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan
ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasdan ang mga taong naguhulog ng salapi. Maraming mayayamang naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng 1 pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat, sapagkat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan. Ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado sa 9 na linggo ng karaniwang panahon. At atin po munang balikan ang ilan sa mga mahalagang aral na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Balikan po natin nung Lunes, ipinahayag na pagkatapos iniwan niya ang ubasan sa mga kasama at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Dito po ay pinapaliwanag sa atin na ang lahat ay pag-aari ng Diyos, lahat ay ipinagkatiwala lamang sa atin at hindi naman ito babawiin. Kumbaga may inaasahan siyempre, no, na sa katiwala ay ibibigay ang kanyang kaparte. So yung sa ubasan na ginawa yung sa talinghaga, no, sa kwento ng may-ari ng ubasan at matapos nga niyang ayusin ang lahat, ito'y pinagkatiwala sa mga kasama. Sa kasawiang palad, yung mga kasama niya ay naging ganid at ayaw nang ibalik, ayaw nang ibigay kahit share man lang ng kanilang kinita. Kung kaya, no, sabi nga, ano ba ang gagawin ng may-ari ng ubasan sa kanila? Siyempre, sila ay parurusahan. Magandang mapagnilayan natin, no, yung mga ipinagkatiwala sa ating mga katungkulan, o hindi lang yan basta titulo, kundi mayroong inaasahan na may maibabalik tayo na, no, na tubo o kita sa tunay na nagmamay-ari. Noong Martes, sinabi ni Jesus, ibigay kay Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Ito yung sagot ni Kristo nang siya ay tanungin kung nararapat bang magbayad ng buwis sa Cesar. Sila ay mga Hudyo, sila ay mga nasakop o sinakop ng imperyo ng Roma. At dito po, no, sabi nga, nais nilang subukin upang makahanap sila ng panira, no, kay Kristo. Pero muli, no, ang sagot nga ni Kristo, kung ano ang nakalagay diyan sa hawak ninyo, ibigay. Na para bang sinasabi, no, na ang lahat ng kayamanan ng mundong ito, iiwan mo sa mundong ito at dapat mong ibigay sa mundong ito. Dahil kung ikaw ay may tatak ng Panginoon, ikaw ay para sa Panginoon at magbabalik ka sa Panginoon na walang bit-bit ng anuman mula sa daigdig na ito. Nung Miyerkules, ang sabi sa atin, sapagkat sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa, sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Ito naman yung tungkol sa tanong na kapag namatay ang isang tao, napangasawa niya ang 7 magkakapatid, pagdating sa muling pagkabuhay, sino raw ang magiging asawa? So, sabi ni Kristo, wala na. Kasi pagdating doon, yan ay kung makakarating tayo sa langit, di ba? Pero inaasahan sana sa mga mag-asawa, kayo mismo magtutulungan
na makarating kayo sa langit. Pero yun nga po, no, tandaan ninyo ha, huwag kayong masyadong magpabilog sa mga pelikula na pagdating sa langit, magkikita pa kayo bilang mag-asawa, bilang mag-ina. Hindi na. Para ng mga anghel, pare-pareho. Sana nga, no? Makarating tayo sa langit. So, dito ka lang mamomblema, dito ka lang mag-aasikaso. Pero 'di ba, sa pagtitiis mo sa iyong asawa, maari kang makarating sa langit. At yung asawa mo, hindi mo na makasama sa langit. Kaya tiis-tiis lang. Konting panahon na lang. Pero yun nga po, no, yung hangad, hindi na yung, sino bang mapapangasawa ko? Maraming, di ba? Nung namatay ka, nag-asawa ulit. O nung namatay, nag-asawa ulit. O sino mapapangasawa? So wala na. Dito lang yan sa mundong ito. Ang pag-aasawa ay para lamang dito sa mundong ito. Hindi ko alam kung naalala pa ba kayo ng mga asawa ninyong namatay? Hindi na. Kasi maayos na sila doon eh. Di ba? Sana nga, nasa langit na sila. Noong Webes, ang sabi naman ni Kristo, ang sagot ni Kristo, ito ang pinakamahalagang utos. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Yung tanong ng iskriba, ano ang alin ang pinakamahalagang utos? Mula sa 600 plus na utos, alin ang pinakamahalaga? So binuod ni Kristo, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kahapon, ang sinabi ni Kristo sa kanya pong pagpapaliwanag sa mga naroroon at nakinig na mabuti sa kanya ang maraming tao. Tingnan nyo nga yung katabi ninyo kung nakikinig o tulala. Diba? Ganyan sa classroom, di ba? No? Tulala, maraming tulala. Kaya marami din, sabi sa mga pag-aaral, di ba? Marami sa mga estudyante ngayon gumagraduate pero mahina ang kanilang comprehension, ang kanilang pag-unawa kasi nga hindi talaga nakikinig. Merong problema sa pakikinig. At ngayon, muli panibagong turo. No? Tandaan niyo po, no? Nasa templo si Jesus, nagtuturo, at ang isang turo muli mula sa ating Ebanghelyo ngayong araw, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat. So sabi po dito, bahagi niyan, maraming naguhulog ng malalaking halaga. Kasi tayo nga, hindi man tayo very strict, no, na dapat nagbibigay tayo ng tithings, kusang loob, na mula sa kakayanan ng bawat isa. Pero sabi, mas kinalugdan ni Kristo yung babaeng balo. Pag sinabing babaeng balo, mahirap na ito. Lalo pa nung panahong iyon. Kabilang sa mga dukha, ang mga balo. Pero yung balong ito ang kinalugdan sa kanyang paghuhulog ng 2 kusing. Kasi ang sinasabi, ito ang kanyang kabuhayan para sa araw na iyon. Kailangan na naman niyang manghingi, mamalimos, pero sa kabila nun, naghulog pa rin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang kababaang loob ni Kristo naway pumigil at magpasuko sa kapalaluan at pagkukunwari ng mga taong may matayog na pagtingin sa sarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway tumanggap ng banal na pagbubunyag
bilang mensahe ng Diyos sa bisa ng kanyang kapangyarihan at hindi ayon sa kaisipan lamang ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo, at ipagadya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman, at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao naway makatagpo ng kapayapaan sa muling nabuhay na tagapagligtas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Dalugin natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, ang lahat ng mga kaluluwa na iniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa iyong katapatan kami nagtitiwala. Ngayong ang mga alay ay aming inihahanda at inihahain dito sa banal mong dambana. Sa kagandahang loob mong sa amin dumadalisay, kami naway makaganap ng may malinis na kalooban sa paglilingkod namin sa banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ang
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Lumuhod po ang lahat, panalangin kay San Jose. Abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Birheng Maria. Sa iyo ay pinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria. Sa piling mo, si Kristo ay naging tao. Maging ama ka rin sa amin pinagpalang Jose, at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagharian mo sa iyong Espiritu, kaming pinapakinabang mo sa katawan at dugo ni Kristo, upang di lamang sa pagsasalita, kundi rin naman sa pagsasagawa, ikaw ay aming maipagdangal at maging marapat kaming makapasok sa kaharian mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli po mamayang gabi, pagkatapos ng 6 p.m. na misa, ay gaganapin po natin ang prosesyon sa kabanal-manalang katawan at tugo ni Kristo o Corpus Christi. Ang lahat po ay inaanyayahan, dumalo at makisa sa gawaing ito. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.